Network Entertainment. Diba pag may paparating na bagyo, yung hangin, yun yung categorization ni Pag-asa or any weather agency. Kung typhoon siya, tropical storm and so on. So hangin yung basis nun. Pero once pumunta siya sa loop, tumama siya ng lupa, yung distribution ng ulan, hindi kasing simple ng distribution ng hangin. And in fact, kung titignan natin yung mga damages coming from tropical cyclones, mas destructive ang tubig kaysa sa hangin, di ba? Kasi ang tubig, nagpapabaha and nagpapa-landslide and so on. Yet, walang gaanong forecast sa dami ng ulan, sa distribution ng ulan. So, kasi it's very difficult. There are many ways of forecasting rainfall of a tropical cyclone, pero this is one way to do it. And by the way, si AI, once na pinasok mo lang yung track forecast, then press enter or what, just a few seconds, tapos na siya. Tapos na i-calculate. Unlike yung sa dynamic model na oras yung binibilang. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science Podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science Podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a professor at the Institute of Environmental Science and Meteorology in UP Diliman. He took up his BS and MS Physics at De La Salle University in Manila and got his PhD in Atmospheric Physics at Chiba University in Japan. He started at UP IESM in 2008. His research interests include rainfall from tropical cyclones, tropical cyclone and monsoon interaction, ENSO and rainfall, and the influence of the Madden-Julian Oscillation on Philippine rainfall.
Moreover, studies on air pollution such as transboundary pollution transport from East and Southeast Asia, as well as local air pollution dynamics in NCR or from volcanic emissions are part of his research. Since June 2012, he has been running a weather website called Weather Manila and often posts explanations and contextualizes local weather and climate phenomena on social media. So without further ado, let's all welcome Dr. Jerry Bagtasa. Hello, Paul. Good to be here. Ayun, so welcome po sir sa podcast. And ayun, bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin ngayon, actually very interesting to na topic, yung paggamit ng AI for tropical cyclone rainfall forecasting. And siguro napansin natin, before po ba yun nung Tino or yung Super Typhoon Uwan, yung may lumabas na mga viral post na forecast ni Google DeepMind sa sa ulan? Yeah. In fact, for several months na, last year may mga umaano na But yeah, before Tino. Ayun. So, ayun. Bago pala natin yun pag-usapan in more detail, recommend ko lang din yung mga previous episodes natin. Kasi madami na rin kaming mga previous episodes tungkol sa mga bagyo. So, ngayon siguro napapansin nyo na nagiging maulan yung Pasko natin, yung mga bare months nagiging maulan. So, please check episode 37 with Dr. Joseph Vasconcillo from DOST Pag-asa. Yun ang pinag-usapan natin kung bakit maulan na ang Pasko. And episode 62, in relation sa naranasan natin na super typhoon, ang pinag-usapan naman natin sa episode 62 ay kung paano naman naging super typhoon si Odette with Mr. Clint Petilla. So, ayun. The usual, bago natin pag-usapan yung research ni Sir Jerry, alamin muna natin yung journey niya as a scientist. So, sir, kayo po ba, nung bata kayo, mahilig na talaga kayo sa weather? Not really, pero mahilig ako sa science. So, nung bata ako, yun yung time ng mga Japanese robots Pero hindi ko inabutan si Voltes 5 bar. So mas luma 'yon. So dito ako sa mas a little bit na mas late, no. Pero 'yon, so bata pa ako, inisip ko gusto ko gumawa ng robot paglaki ko. So it's more of syempre dati hindi ko naman na-distinguish between engineering and science. Pero alam ko scientist. Nung nag-college kayo, sir, yung pinurso nyo na field ay physics. So bakit po physics yung pinili nyo na undergraduate degree? Maraming maiinis sa sagot ko kasi kaya ko siya pinili kasi madali. Oh, grabe. yun yung Yeah, kasi alam ko na science, diba? So, nung high school, second year, biology, diba? Yung biology, daming minememorize. Sabi ko, masyado akong tamad to memorize things. Yung chemistry naman, parang masyadong abstract sa akin na yung mga maliliit, hindi nakikita mga atoms, parang abstract masyado, at least yung chemistry na inano namin, no? Tapos pagdating ng physics, it came naturally para sa akin. It was actually easy for me. Kaya parang isip ko na yung sa mga tulad kong tamad mag-aral, relatively tamad, no? Yun yung pinurso ko. Ang interesting, sir, nung sinabi nyo na nag-physics kayo kasi ayaw nyo mag-memorize ng mga bagay-bagay. May naririnig din ako na yung mga magagaling daw na physicist, kaya nila i-derive yung mga equations with just from the basic equations na alam nila, kaya nila i-derive yung mga complicated na equations. Totoo talaga yun. Yeah, kasi parang kumbaga yung pinaka-principle yung tatandaan mo, and then everything will flow from that. So just like yung may nagtanong nga dati kay Albert Einstein na ano ba yung speed of sound? So sabi niya, hindi ko minememorize yung mga ganong values kasi nasa libro naman yan hindi importante isaulo. So mahanap mo yan. Pero yung mga kailangan mong isaulo ay yung principles ng physics. And then bakit nyo naman po naisipan na mag-pursue pa ng MS Physics after
after graduating from college? Bakit nga ba? So, yeah, yun nga, parang kulang after the BS degree. Feeling ko mas lalo akong walang alam. Despite doon sa 4 years na undergrad ng physics. So, parang mas lalo pang, mas maraming tanong in short. So parang I suppose that's a natural way, di ba? Para sagutin yung mga more questions. And then from physics po, nag-meteorology kayo. Bakit po hindi kayo nag-pursue ng purely physics na ano? Hindi kayo napunta sa purely physics na endeavor, napunta kayo dun sa meteorology? So, yeah, doon sa undergraduate pa lang na thesis ko is about LiDAR. So yung LiDAR, essentially, it's the use of laser para tignan yung air pollutants na nasa atmosphere. So it's more of atmospheric na and instrumentation. So pagdating ng masters, naturally yun din yung research na ginawa ko. So sa Japan, pumasok ako sa lab sa Chiba. Pumasok ako sa isang remote sensing lab na gumagawa ng LiDAR. So habang nagpo-progress, it's not enough na alam mo lang yung chemistry ng air pollution. Kailangan alam mo rin paano siya gumalaw. So essentially, dun tumungo papuntang, diba, hangin, temperature, humidity, and so on. So, papuntang meteorology. So, pag uwi ko rito, when I graduated from Japan, 2007, umuwi ako rito, went to UP. Mahal yung LiDAR eh. So, walang budget to essentially buy yung LiDAR equipment. Lalo na, di ba, bagong professor, gano'n. So, dahan-dahan nag-shift papunta sa simulation ng weather, lalo na weather dito. And nakita ko na actually may niche sa weather kasi walang gaanong, despite sa dami nang nangyayari na mga weather phenomenon dito, walang gaanong papers on mga local phenomena. So nakita ko siya. So na ano ko yung niche na yan. So doon ako nag-focus. Kapag nag-meteorology ba, sir, required na magaling ka sa math and physics? Yes, I would say. Dahil yung vector calculus, very important in describing a lot of things. Like yung bagyo, for example. Yung bagyo, dinidescribe siya ng curl ng wind. So, di ba? So, and to understand that, kailangan, di ba, maintindihan yung ano yung ibig sabihin, yung essence ng equation. So, and a lot of other things na ganun siya. So, I would say yes. Although maraming mga nagme-met na hindi physics ang background, hindi rin math. Medyo ibang background, no? Eventually, nakakahabol dahil kumbaga, may idea ka what's happening in reality, di ba? In the real world. Tapos, tsaka pabaliktad. So, naintindihan mo siya in reality, tapos ilipat mo siya papunta dun sa math, rather than the other way around. So with that, sir, 'di ba? Kasi 'di ba sa IESM walang BS meteorology, 'di ba? Ano siya? Masters siya. So kapag kumuha ng master's degree yung mga tao diyan sa IESM sa meteorology, ano yung mga prerequisite na math subjects na kailangan nila to understand to understand yung meteorology? Yeah, I believe integral calculus hanggang doon. So may parang number of units ng math and science courses. Yun yung parang pinaka requirement. So most engineering and most physical sciences na mga courses, even geography halimbawa, papasok doon sa requirement na yon. Kaso paminsan may mga gustong pumasok na like ano pa yung sociology ba? Galing sa social sciences eh. Unfortunately, hindi enough yung science courses. So pag yung gano'n, medyo hindi natatanggap sa program. May balak po ba kayo dyan sa ISM mag-offer ng BS BS meteorology or wala pa? Actually, matagal nang tinatanong yan and the answer would be wala. Walang balak. So it's, ang naging plan is to train the trainers. So yung mga nagba-masters, nagpi-PhD sa amin, sila ngayon yung nagtuturo ng BS programs doon sa mga schools outside of
Metro Manila. So may BS Met program kasi sa 4 na eskwelahan eh. So usually yung mga nagtuturo galing sa IESM. Ayun, so sa mga students na gusto mag-pursue ng BS Meteorology, wala po sa wala sa UP. Nasa ibang university yung meteorology. Kung gusto niyo mag-meteorology sa UP, siya, graduate degree. So sir, bali na kwento natin kanina na dito ka sa Japan nag-PhD. So can you share din po, paano nag-open up yung ganong opportunity sa inyo na mag-pursue ng PhD dito sa Japan? So yung professor ko before, actually dalawa, si Dr. Ballar and Dr. Galvez sa Physics Department ng De La Salle University. So kilala na nila yung naging prof ko sa Chiba, si Takeuchi Sensei. So isa siya sa for a very long time doing LiDAR since the 60s, I guess. So siya, kumbaga isa siya sa mga ano ba tawag doon? Forefathers ng LiDAR. So, doon ako pumasok. Tapos, after 4 years, nakagraduate ako. But actually, even before I graduated, nag-retire si Takeuchi Sensei, yung prof ko. So, napalitan siya nung sumunod na prof nung lab, si Kuse Sensei. For the last 2 years nung PhD ko, siya naman yung naging prof ko. So, essentially, dalawa yung naging prof ko. Overall, gusto ko yung Japan even until now. I like the food. I like yung language, learning the language. Very interesting for me. Kasi nung bata ako, nag-aral ako ng Chinese eh. And hindi ko nagustuhan yung pag-aaral ng Chinese. Pero pagdating ko sa Japan, aral ako ng Japanese. It was easier for me since I know the Chinese characters. Ganun. And in fact, na-appreciate ko rin yung pag-aaral ng Chinese na nung bata ako, ayoko. So nag-brush up din ako sa Chinese language. So kaya nyo basahin yung mga research papers nila dito, sir, on meteorology na naka-Japanese? More or less, pero hindi 100%. Relate ako dun sa masarap yung pagkain kasi ako pagdating ko dito, nadagdagan ako ng 10 kilo eh. I know, right? Na-realize ko nung tinimbang ko yung sarili ko, kailangan ko mag-control sa kinakain ko dito sa Japan. Sarap eh. Yeah. Kwento nyo naman sa amin din, sir, yung yung origins ng Weather Manila. Kasi pagbalik nyo ng Pilipinas, bakit nyo naman naisipan gawin yung Weather Manila? Right. So, nung nasa Japan ako, yung dyan, di ba, puro nasa train ka, meron yung Tenki, weather. Tapos every morning sa almost lahat ng TV show, nandyan yung icon ng ngayon. Tapos pagka sinabing uulan, silip ka sa bintana, yung mga batang papasok lahat may dalang payo. So, yung nakita ko na parang medyo iba sa atin, yung talagang sila for weather. Which is, I think, dapat tayo rin ganito sa Pilipinas. So, yung lagi kong sinusundan dyan, yung Yahoo na weather. And naisip ko na wala sa Pilipinas to eh. So, inumpisahan ko gawin, nagra-run ako ng model tapos tinitignan ko, on my own lang, para sa akin lang. Pero paminsan tinitignan ko yung plots, sabi ko, it can be displayed better. So, ang inspiration ko nga si Yahoo. So, ginawa ko siya actually for myself. So, ako lang yung tumitingin. So, pinapakita ko sa ibang tao, but yun talaga yung main goal ko na yung sinisilip-silip ko para madaling masilip. And eventually, nung pinapakita ko sa ibang tao, so siya, kumbaga, kumalat and so on. And pag nag-explain, di ba, una, yung sa Facebook and Twitter, it's more of a journal for me, na para lang magpo-post ako, later on pwede kong balikan, makikita ko. And at the same time, yung mga interested, pwede rin tignan and so on. And I would say in the past 15 years, dumami yung interest sa meteorology. Siguro after Ondoy, after ni Yolanda, so marami nagka-interest. And I think because of that, yung marami rin yung naging eventually yung followers. Not so big, but marami rin tumitingnan siya, nagpa-follow. Paano nyo yun ginagawa, sir? Every day kayo may niraran na simulation? Yeah, 4 times a day. Nagra-run siya. Tapos in-automate ko lahat. Mag-download siya ng data, magra-run siya.
ipo-post process, tapos i-upload dun sa isang server, tapos siya yung nagdi-display sa website. So ano yung specs ng computer to do this kind of simulations? Yung current na meron ako, dual Xeon na E5 processor. So medyo luma yun eh. May 10 years old na. So ngayon nga, gusto kong palitan i-extend yung model. But the problem is nahirapan ako dahil sa hindi fast enough yung computer. So in the process ako of figuring out kung kaya ba siyang i-run ng kahit na, I don't know, kahit na medyo mas matagal ng konti pero at least yung nadi-display agad. So yun, in the process of doing that. Ayun, so since napagkwento na natin yung journey ni Sir Jerry, kung paano siya naging isang scientist, meteorologist, siguro pag-usapan naman natin yung research focus natin for today's episode. So ang title nito ay AI-based Tropical Cyclone Rainfall Forecasting in the Philippines Using Machine Learning. So sir, first question namin dito palagi pag ganito, can you explain your paper in one sentence? Tungkol saan po ba ito? Yeah, so it's one of the many ways to forecast rainfall of a tropical cyclone. Essentially, yun siya. Very important kasi, di ba pag may paparating na bagyo, just like yung kakadaan lang kahapon, alam yung hangin, yun yung categorization ni Pag-asa or any weather agency. Kung typhoon siya, tropical storm and so on. So hangin yung basis nun. Pero once pumunta siya sa tumama siya ng lupa, yung distribution ng ulan, hindi kasing simple ng distribution ng hangin. And in fact, kung titignan natin yung mga damages coming from tropical cyclones, mas destructive ang tubig kaysa sa hangin, di ba? Kasi ang tubig, nagpapabaha, and nagpapa-landslide and so on. So pag tinignan natin sa mga data ng NDR or MC, halimbawa, mas mahal yung cost ng damage sa tubig kaysa sa hangin. Yet, walang gaanong forecast sa dami ng ulan, sa distribution ng ulan. So kasi it's very difficult. So yeah, essentially dito nag-i-start yung parang pinaka-idea of So there are many ways of forecasting rainfall of a tropical cyclone, pero this is one way to do it. Yung question ko po pala sir, kasi ito yung study nyo, yung rainfall associated sa bagyo. Pero di ba may rainfall din na hindi dahil sa bagyo, like for example sa habagat. So Yes. why did you focus muna dito sa sa mga bagyo na pag-ulan? Yeah. So when we look at yung mga pag-ulan sa Pilipinas, ang pinaka-extreme ay sa bagyo. So essentially yun yung parang pinaka-idea na bakit bagyo. Kasi siya yung pinaka-extreme, not only the amount, not only the coverage, pero yung rate din. So usually in a span of just 12 hours, babagsak yung pagkarami-raming ulan. Or 1 or 24 hours, pagkarami-raming ulan. So walang enough, di ba? Walang enough time for it to flow towards the ocean. So ito rin yung most likely na magpapabaha. Dahil napakabilis ng pagbagsak, papabaha siya. About sa forecasting naman sir, ano po ba yung ano ba yung tamang term? Traditional way ng pag-forecast ng ulan. Why is there a need to use AI sa rainfall forecasting? Yeah, so yung traditional way, well, not really traditional, pero at least yung pinaka-ginagamit ngayon mostly is with the use of dynamic models. So yun yung rinarun ko 4 times daily. So with the dynamic model, essentially yung Navier-Stokes equation, sinosolve siya together with some other equations like gas law and so on. Titignan muna yung direction ng hangin saan pupunta and then you propagate it towards future time. Tapos other than that, papasukan siya ng physics. Physics meaning yung radiation, di ba? Pag daytime, nighttime, iinit, lalamig. So isa tong radiation sa very important na part ng dynamic models. And yung isa pang very important ay yung tinatawag na microphysics ng hydrometeors. So ibig sabihin nito, yung tubig sa atmosphere, binabudget siya kasi may tubig na magi-stay as water vapor,
Pero yung iba magko-convert into clouds, yung iba magko-convert into raindrops, yung iba magko-convert into ice, droplets, snow, and so on. So, paano mo iba-budget to will depend on the atmosphere, yung environment, kung ano yung properties ng environment, kung malamig, mainit, meron bang upward movement, downward movement, and so on. So, sinosolve lahat ng ito. So, sinosolve siya all over the world. And the thing is, dahil sa kailangan mo isolve itong mga differential equations na to that are non-linear, very complicated, takes a lot of time to essentially solve them. So, you need a very powerful computer. Thus, it will take several hours to calculate. So, yun yung kumbaga, ito yung parang pinaka-traditional and pinaka-ginagamit ng mga weather agencies. Pero kailangan mo ng powerful computer. Yun yung parang pinaka-ano rito. Madami po kayong tinanggit na mga parameters na kailangan to do yung mga numerical simulations na to. Pero yung question ko po siguro dun, ano ba yung mga minimum na parameters na kailangan nyo to make a reasonable forecast? Kung yung minimum would consist of around 30 pa rin na parameters. So even yung soil moisture halimbawa. So yung soil moisture, importante rin yan in predicting rainfall. Kasi yung nag-evaporate kahit yung mga land cover, kasi evapotranspiration kasama rin yan. So yun nga, parang kahit na pinaka-minimum would be at least 30 parameters pa rin. So yeah, it's really complicated. And by the way, yung kadalasan na nagda-drive dito sa mga model na to ay satellite data. So sila yung may coverage ng whole globe. Pero aside from that, yung mga balloon soundings, yung mga ground observations and so on. So lahat ng yan pinagsasama-sama to essentially drive yung model. Ini-input siya doon sa model. Tapos iniisip ko sir yung sinasabi nyo na parang oras yung pag-run ng calculation. So paano yung pag nandun na yung bagyo, tinatamaan ka na ng bagyo, nagra-run pa rin yung simulations mo. Exactly. So, ang ginagawa ng mga malalaking institutions na nagra-run ng global, nagra-run yan 4 times daily. Yung sa European Union, twice daily yun tapos rin-run nila takes around 3-4 hours. So, kumbaga, and kasama dyan yung pag-collect ng data. Di ba? Can you imagine, magko-collect ka ng data from thousands of ground stations, from thousands of gigabytes of satellite data, tapos iproprocess siya bago siya ipasok sa model. Then the model will run for 3 hours. So, kadalasan may time naman, pero na specific time na lumalabas yung mga model. So, kadalasan alas 12 ng tanghali, alas 12 ng gabi, alas 6 ng gabi at saka alas 6 ng umaga. So, yun yung typical na time na lumalabas yung mga model na results dito. Pero the thing is, yung mga global model, low resolution siya. So yun sa ginagawa kong, yung sinasabi kong pag-run ko, I don't run a global model. Ang ginagawa ko is, from the low resolution global model, kukunin ko siya as an input to my model para magpalabas ng high resolution na gridded data for the Philippines. Para kumbaga makikita yung topography, effect na topography ng Pilipinas and so on. And so sir, the way I understand, di ba, isang issue yung oras sa pag-run ng simulations, and I guess yung advantage ng AI ay para mapabilis yung mga ganitong simulations without requiring all of these inputs. Tama po ba? Yes, kasi ito essentially, di ba, yung mga usual dynamic models, kina-calculate natin yung physics. Yun essentially yung ginagawa natin. Pero si AI, just like in robotics and so on, di ba sila AI, di niya kailangan alamin yung physics. Kailangan lang niya alamin is the movement, halimbawa. So, ganun din dito, actually, di niya iniintindi yung parang pinaka-basic physics principles behind the weather. Ang ginagawa niya is, kung dati nangyari na gumanon dito yung cloud, tapos umulan dyan, so ngayon, kung nangyari ulit yun na yun. Kumbaga, hindi na niya kailangan alamin ano yung principle behind it. So with that sir, ano actually yung methodology na ginawa niyo
to accomplish yung ganitong objective nyo na makagawa ng AI model for the rainfall, tropical cyclone rainfall forecasting? So may paper before this eh. So yung paper before ang ginagawa ay 'di ba pag dumaan yung isang bagyo, say for example sa Metro Manila, so uulanin yung Metro Manila, right? So the next time na merong dadaan na bagyo sa Metro Manila, ang assumption is history repeats itself. Na kung same ang track niya from some historical track, yung ulan na ibibigay niya would be similar to that historical track. So, ang ginawa lang dito is pagka nakahanap ka ng isang track, halimbawa paparating si Uwan, then pumili ka lang from history ng similar sa track ni Uwan. So, it turns out na kahit yung track medyo malayo-layo, around 100 kilometers away. So, say for example, ito yung track ni Uwan. So, kahit yung mga track dito, kahit track dito, basta 100 kilometers from the track na tinignan. So, just get all the tracks, get the average rainfall produced by all the other historical tracks. Pag in-average mo, actually, nakukuha na niya more or less yung forecast. So, nafo-forecast mo na yung track ng paparating na ulan. Pero may limitation. So, ang limitation dito ay once na in-average mo, di ba sa ulan meron mga parts na talagang extreme yung ulan. So, halimbawa itong kay Uwan sa Catanduanes, ang lakas talaga ng ulan eh. The thing is, pagka marami kang tracks, tapos i-average mo, nai-smudge yung value. So, nawawala yung mga extreme values. And importante, di ba? Importante natin malaman saan yung extreme values kasi yun yung masasalanta eh. So, that's the limitation of, ang tawag doon ay analog method. So, you simply get yung similar tracks before. So, one way to fix yung pag-smudge ng value ng analog method kasi it's simple averaging is to make use of AI. So, si AI, ang ginagawa niya, di ba parang very simple yung concept. So, halimbawa tayo, nandito ka sa isang lugar sa Metro Manila. Di ba? Nung dumaan si Ulysses, inulan ba? Yes, it was this distance away, tapos umulan ng ganito kalakas. Pagka yung si Yolanda, umulan ba? It was farther away to the south, pero inulan dito ng ganito naman kalakas and so on. So train namin yung parang model namin na sa bawat lugar sa Pilipinas, so dinivide namin into grids. Tapos each grid, titignan niya lahat ng bagyo na dumaan sa Pilipinas from 1950 to 2015. So maraming bagyo yun. And then, also, sa bawat dumadaan na bagyo, titignan kung ano yung naging ulan doon sa parte ng Pilipinas na yun. So this was done for all over the Philippines. And then, after i-train yung model, so next ay nagbigay kami sa kanya ng track. So paano kung ito yung track? So siya na yung nag-isip ngayon na kung ito yung track, similar siya kay ganitong bagyo dati, ito yung mga naging ulan nila. So, yung hula niya, ito yung magiging ulan for a particular DC track. Bali, yung training dataset nyo from 1965 to 2015, lahat po yun ng bagyo, di ba? 20 cyclones usually yung nangyayari every year. So, Yes. 20 times ilang taon yun. Ganon kadami yung ginamit nyo na Yes. training dataset. Yeah. So, dalawa yung choice namin. It's either mag-start from 1951, bale. Start from 1951 to 2015, pero yung rain data, low resolution. Or, we can start from year 2000 to 2015. Sa nung year 2000 kasi, may satellite ng ulan. So, yung satellite na ulan, higher resolution. But the drawback is, mas less yung training data. So, we opted dun sa kahit na low resolution na lang si ulan, yung rain data, pero mas maraming bagyo na dumaan.
Pero paano pa yung quality check nun, kasi 'di ba sabi mo yung before 2000 walang satellite, so low resolution, tapos after 2000 mas high resolution. So paano nyo parang ima-match yung dalawang resolution na yun para consistent yung training set nyo? Yeah, so may overlap between yung different data sets. And surprisingly, pagka kinumpara yung overlap doon sa magkakaibang data, they're very similar. So in terms of yung time series niya, pag kinorelate, okay siya. Pagka yung distribution, okay din siya. So yun yung kadalasan na ginagawa. So just simple bias correction, pwede mo siyang ituloy. So lahat ng data na to, sir, saan nyo siya kinukuha? From Pag-asa to lahat, or sa ibang ibang agency? So may actually from Japan na may isang research na ginawa, ang tawag sa kanya Aphrodite. So kumuha sila ng data from all over Asia. So Southeast Asia to East Asia, ganon. Tapos ang ginawa nila is to interpolate all the data into a gridded format. So ang tawag sa kanya Aphrodite. So yun yung ginamit namin. 'Di ba, sir, pag machine learning, meron tayong tinatawag na mga features na yun yung gagamitin ng AI training, blah blah blah. Paano nyo pinipili naman yung features na gagamitin nyo for the model? So usually yun nanggaling yun from reading yung mga related literature. So parang may nakita kami na magkakahiwalay yung mga ginagamit ng mga machine learning method at saka features. Pero yung naisip namin na may nakita kami from one paper using random forest na method. Tapos may mga input siya. Then may another paper sa Taiwan naman ginawa using self-organizing map. Tapos may mga certain input siya. So ginawa namin, minash up namin. Nung student ko pala si Gino, siya yung sa thesis niya to . So by getting so naisip namin na siguro better if we take these two methods, join them together. Tapos yung output ng isang method would be the input for the next. And it worked naman. Ayan pala, sir. Actually, gusto ko din yan itanong in more detail, kasi nung binasa ko yung paper, the way I understand, 'di ba, meron kayong mga bagyo from 1965 to 2015. Tapos gumawa kayo ng cluster analysis using yung self-organizing map. And then yun yung ginamit nyo doon sa random forest classification. Yes. Can you enlighten din po yung audience? Ano ba yung ginagawa nitong dalawang machine learning algorithms na to? Ano yung purpose niya for this forecast? So yung sa self-organizing map, di ba, parang map clustering siya. So sa mga bagyo, essentially, cluster niya yung pinaka-similar na tracks. May bagyo kasi na obviously tatama ng Mindanao. May bagyo tumatama ng Luzon. Pero sa Luzon, di ba, may tumatama ng Northern Luzon, just like si Ompong 2018. May tatama ng Central Luzon, just like si Uwan or si Pepito last year. Meron tumatama ng Bicol region, like for example si Ruby, 2014 din yata yun, si Glenda, 2014. So paiba-iba. Pero actually, if you look hard enough dun sa past na longer, maraming magkakapareho. Pero the thing is, ang tumatama ng Northern Luzon, yung ulan na at saka yung impact niya, di ba, would be different from those na tumatama ng Southern Luzon. So gusto lang namin ihiwalay yung tracks by certain parts ng Philippines, kasi iba-iba yung topography. That would mean na pag dumaan sa certain na lugar, iba rin yung distribution. So yun yung unang step, is to use the self-organizing map para mahiwa-hiwalay siya. So once nahiwa-hiwalay na siya, so for example, magbigay ng bagong track. So may track may paparating na bagyo, for example. Tapos may track forecast si Pag-asa. Sabi niya tatama ng Central Luzon, halimbawa. So una-una yung track forecast na yon, hahanapin niya muna sino yung pinaka-closest dun sa na self-organized, dun sa na-cluster. Once nakita niya kung ito yung closest na cluster,
then that cluster will be an input dun sa random forest. So, kumbaga ito yung mga tipo ng bagyo na tumatama sa Central Luzon eh. So, ibig sabihin may similarity to mga to. So, that's one input for the random forest method. Wait. Parang nagigets ko na sir yung sinasabi niyo. Bale, yung purpose ng self-organizing maps, i-divide into different clusters yung bagyo. Like for example, itong bagyo na to, tatama siyang straight na east-west. Itong cluster naman, paakyat ganon. And then, Yes. yung next step, yung random forest, kapag binigyan mo yung AI nung ganitong features, ima-match niya doon sa cluster kung saan siya most likely similar. Parang ganon. Yes. Yes. Okay. And then, so yung test set nyo naman sir ay 2015 to 2020. Hindi ko maalala exactly, pero parang gano'n, yes. Nung tinignan ko yung paper sir, parang may nilista kayo na 10 typhoons, yung parang doon nyo validate yung AI model nyo. So yung question ko naman doon ay average 20 na cyclones yung pumapasok sa PAR per year. So 20 times parang 5 years, parang 100 typhoons. Bakit 10 lang po yung sa 10 typhoons nyo lang siya tinest? Ano yung criteria ng pagpili nyo dun sa 10 So, typhoons isa lang na yung yan? criteria. Nag-landfall siya. So, essentially, yun yung pinaka-criteria. I believe, kung may second criteria man ay ito yung mga pinakabaulan. But essentially, yun yung So, marami naman bagyo na either di nagla-landfall or yung ulan niya hindi ganun catastrophic, di ba? So, yeah, yun yung parang pinaka dun. Ay, speaking about landfall pala sir, ano po yung definition ng rainfall? Yung unang pagtama ng ulan sa lupa or yung pagpasok ng mata sa lupa? Ang landfall definition niya is yung pagpasok ng mata sa lupa. Kung wala man mata, kasi ang typhoon category lang pataas ang may mata eh. Ang tropical storm, tapos mas mahina, hindi naman lumalabas yung mata. So, ang pinaka-definition pa rin ng landfall is the center of circulation. So, spiral siya, di ba? Umiikot. So, pwedeng hanapin yung center, tapos yung center is overland. So, yeah, very... hindi lang yun kay Tino ko nakita yung idea na iniisip na landfall yung periphery lang sa dulo ng clouds ay landfall na. Narinig ko na yan before eh. And sabi ko nga na that means meron pang either misunderstanding, there's a limitation in spreading yung things about information about tropical cyclones. So ang naisip ko dyan is there's still a lot of things to do para ma-communicate better yung hazards ng bagyo eh. Ayun. Bali na-discuss na po natin yung methodology. Can you share naman po yung results? How do you check kung talagang na-predict nung model yung actual observations? So, chinek namin siya against una visual muna. So, yung distribution lab using satellite-derived na rainfall products. So, meron mga satellite-derived na rainfall na mga data eh. Galing siya sa iMerge, yung tinatawag. So, GPM iMerge from NASA. Meron din yung GSMAP from JAXA na sa Japan. So, these are downloadable data. Tapos, just to get the overall distribution, tapos more of qualitative. So, turns out na okay yung distribution, medyo okay naman. May mga parts syempre na higher yung sa observe, higher yung sa model, but more or less the distribution is fine. So, that's one step. Yung second step ay yung quantitative. So, we took yung mga observations ni Pag-asa sa mga Pag-asa stations within 500 kilometers of the typhoon or of the tropical cyclones. Kasi ang assumption kadalasan ay naka-constraint sa 500 kilometer radius ang ulan ng bagyo eh. So, just get yung mga nearest 500 kilometers dun sa time na dumaan siya, tapos tinignan namin yung lumabas sa model,
the values were compared to ground observations. So doon naman kinalculate yung mga skill ng model. May measurement po ba yun kung gaano ka accurate, like 90%, 95%, 80% or something? Yeah, so may iba-iba yung yung halimbawa yung skill ng isang model. So any model na nagpe-predict ng rainfall. So may iba-iba. So merong accuracy, merong tinatawag na threat score, may tinatawag na hit rate, may tinatawag na false alarm rate, and so on. So there's a way of calculating ito mga to. And depende siya kung sa ano yung purpose nung model. So ano ba exactly yung fino-forecast niya. So ang gusto natin i-forecast kasi ay kung gusto natin ma-forecast, ang gusto natin ay nasa forecast uulan, sa totoo uulan. Right? Ang hindi natin gaanong gusto ay sa forecast hindi uulan, tapos sa totoo hindi uulan. Kasi kung hindi umulan, edi wala lang, di ba? So gusto natin yung may ulan eh. So halimbawa, kung ginamit mo ang accuracy, yung term na accuracy, so technical term siya, may way of calculating. Say sa month of May or month of April, halimbawa. Yung April halos hindi umuulan sa Metro Manila di ba? So, kung ang forecast mo araw-araw hindi uulan, tapos araw-araw hindi umulan, then the forecast would be accurate. Right? Kasi shoot yung forecast mo doon sa totoo eh. Pero accurate man siya, hindi siya gaanong importante. Kasi kahit na walang forecast, alam naman natin hindi naman gaano uulan talaga pagka April. Ang gusto natin ay halimbawa sa month of July, kung sinabi ni forecast uulan, di ba? Kung sinabi ni forecast hindi uulan. So yun yung dun critical. Pag ginamit mo si accuracy, binibilang kasi ni accuracy pati yung hindi umulan, which is not so important. So, yung better na skill score dito would be the hit rate. So, si hit rate, mas nagko-concentrate siya doon sa ulan. Yung ulan yung forecast mo, uulan sa totoo. Pero kung yung forecast mo, hindi umulan, tapos sa totoo umulan, yun yung pinakaayaw mo di ba? Kasi parang hindi mo na-warn yung tao. So, the hit rate would be low. So, kumbaga pinapunish ka nung skill score na yon kapag hindi mo siya nahulaan that way. Pero pag nahulaan mo, mataas yung score. So, yeah. So, paminsan, nakikita ko, minsan pandaya yan eh. May nakita ko isang company na weather company. Tapos sabi nila, yung accuracy namin, 95%. Tapos pagtingin ko, yung month na hindi umuulan, tapos yung skill score nila is the accuracy. So isip-isip ko, teka, madaya yan kasi mataas talaga yung value na labas eh. So, yeah, di ba? So may iba-ibang, kumbaga maraming list ng skill scores. Tapos, it's a matter of looking for something na would fit dun sa ano yung kailangan. Pero ano yung acceptable na hit rate, sir, to say na your model is good enough? So, okay. So, kinumpara namin yung hit rate ng dynamic model. So, nag-run kami ng dynamic model, tapos ginamit namin si AI model. Tapos yun yung kinompare namin. Kasi si dynamic model, di ba siya yung parang pinaka-classical nga di ba? Classical. So, it turns out na yung hit rate is almost the same as the dynamic model. And on top of that, dun sa malalakas na ulan, more than 100 millimeters a day na ulan. So yun yung parang pinaka-extreme rain ng bagyo. Turns out na si AI, mas mataas yung hit rate niya kaysa sa dynamical model. So in that sense, kung mabababang ulan, pareho lang, not significant yung difference. Pero doon sa malalakas na ulan, better si AI. And by the way, si AI, once na pinasok mo lang yung track forecast, then press enter or what, just a few seconds, tapos na siya. Tapos na i-calculate. Unlike yung sa dynamic model na oras yung binibilang. So would you say, sir, na will AI replace meteorologists or hindi?
So actually daming AI ngayon, no, sa China lalo na. Panghu, si Huawei, may ano sila, si yung sa Google meron din, 'di ba? And so on. Um ang mahirap sa kanila, sometimes they produce medyo outrageous na forecast. Tapos may one time, the crazy thing is, may one time may isang bagyo na tumama sa Taiwan. So before siya tumama, ito yung Taiwan, di ba? Before siya tumama, umikot muna bago siya tumama. Yung isang AI model, lahat ng model, classical model, tatama siya. Yung isang AI model lang, umikot, tapos tumama. So, after the fact, nalaman ng mga na, uy, tama yung AI model, di ba? Pero sometimes kung iisa lang siya out of the so many models, tapos outrageous yung result niya, how can you trust, di ba? So yun yung problem ngayon eh. Yung trust, isa yan. Yung conventional way of doing it, 'di ba? Kumbaga parang in a way sinisira niya yung conventional way of doing forecasting eh. Which is sometimes it's difficult kasi malalaman mo after the fact kung okay o hindi, maaaring okay, pero during the time na mangyayari pala, it's difficult to rely on those AI models for now. Pero they're getting really good. So I don't know, siguro sa future in the next 5-10 years, baka iba yung usapan. Ayun, so I guess madami na kaming na-discuss ni Sir Jerry tungkol sa results ng study nila. And I guess, summarize ko lang din. Baka na-lost din yung iba sa dami ng discussion. So bali, gumamit sila, Sir Jerry, ng AI to forecast yung tropical cyclone rainfall. So kapag nag-uusap tayo ng AI, machine learning, meron tayong tinatawag na training set as well as test set. So yung training set, yung 1965 to 2015 and yung test set ay 2016 to 2020. At yung AI algorithms na ginamit nila dito ay yung tinatawag na self-organizing maps and random forest at nakapag-produce sila ng results na similar sa actual na rainfall observations or yung dun sa dynamic models na quote-unquote traditional way of rainfall forecasting. So ngayon naman, sir, siguro discuss naman natin yung more on behind the scenes in doing this research. Paano po yung funding situation nung study na to? Ano pa yung funding agency at magkano and saan ginagasto yung funds? Okay, so yung student ko before, si Gino Mesayas, yung gumawa sa thesis niya to. So I believe DOSC scholar siya, una yon. Second, meron din akong project since 2023 tungkol sa tropical cyclone rapid intensification. So it's a DOSCP shared funded project, and yung isang part nitong project na to is to look at rainfall of tropical cyclone. So ito yung part na yon. So in terms of so we got some computers to run the dynamic models. Yun yung mahirap eh, yung dynamic model. So we got it from the project. Pero as to the AI model itself, sa laptop lang tatakbo na siya. So very cost effective yung algorithm. And yun nga yung parang pinaka nung model na yon. Siguro yung difficulty ay graduate na muna si Gino ng Masters in Meteorology. Before namin siya sinulat in a format ng journal for publication, tsaka namin sinubmit. And it took so long, 1.5 years yung review process. Yun yung parang one of the longest na mga papers na sinubmit ko sa lahat ng So 1.5 years, ang tagal. Kasi ang daming hinihingi nung reviewer. Yun yung parang pinaka-frustrating for me. Yung pero sige, ito yung hinihingi, okay, sige, bigay. Yun yung So we have to run again yung mga models and so on. So yun. Tapos I don't know kung familiar yung karamihan dito, pero so once nung na-accept na siya, may page charge yung journal kasi open access eh. Okay.
So ang charge ni journal ay $2,700. And may budget kasi may funding di ba? Pero I have to shell out from my own personal money muna, tapos papa-reimburse, and it took 3 months. So I'm out 180K. Yun yung masakit. Yun yung masakit bilang isang, 'di ba, nag-research sa Pilipinas. Curious ako dun sir sa binanggit nyo na may nirun kayo ulit dito sa simulations. Can you expound din sa ganitong details? You mean like mag-try ng ibang algorithms or hindi naman? Hindi naman. So yung hinihiling niya yung dynamical model na runs. So in fact yung isang nainis ako dun sa reviewer 2. Kasi pinipilit niya, bigla nagfo-focus siya dun sa dynamic model. So lahat ng tanong niya dun nakafocus. Sabi namin na yung study is about the AI model na dinedevelop. Yung dynamic model is just there for comparison nung skill. Sabi namin na kumbaga, bakit ka nagfo-focus dun sa dynamic? So nainis talaga ako. Si reviewer 2. Meme na nga palagi yan, di ba sir? Si reviewer to nagpapahirap sa mga researchers. Yeah, yun talaga. Given with that sir, ano yung mga ma-advise nyo na sa mga researchers natin how to address itong mga problems sa mga reviewers na kumbaga parang nagpapahirap or how do you parang counter yung mga arguments ni reviewer na hindi kayo nag-agree? Yeah. Sometimes, marami naman reviewers very strict pero may sense yung may papagawa sa'yo na pagkahirap-hirap pero may sense naman. So, in cases like that, parang okay, di ko naisip yun na. Sige, gagawin ko. It may take some time pero gagawin ko tapos magre-request sa editor na pwede pang pa-extend konti ng deadline kasi may pinapagawa. So, may mga ganong instances naman. Pero may mga instances nga na hilig siya ganon. So it's either hindi mo gawin and explain it, of course respectfully dun sa reviewer bakit hindi mo siya gagawin. Or may mga instances ako personally umabot sa nagsusumbong ako sa editor. So sinasabi ko sa editor na itong hinihiling ng reviewer hindi makatarungan. Kasi ganun. So explain mo naman. Hindi lang yung basta ayoko. Hindi. So explain dahan-dahan and nag-work ka. So may ilang beses na nag-work. Nagsumbong ako sa editor, nag-work. Grabe, di ko pa na-experience yun yung nagsumbong sa editor. Pwede pala yun. Yeah. Pwede yan. Kung talagang hindi makatarungan yung hinihiling di ba? Dito po sa sa study, at what point did you realize na pwede nyo nang isubmit yung paper for publication? Kasi 'di ba usually iba naman yung parang pagka-graduate ng student ay ito enough na to for a master's thesis. Tapos minsan iba din na ito gawin pa natin to para mapasa for publication. Yeah, actually mahirap na tanong 'yan, and in many cases mahirap sagutin Kahit ako paminsan may mga papers ako na sinasubmit ko na for review. Tapos babalik sa akin rejected. Kasi may mga hinihiling na naisip ko, nga, may sense yung hinihiling nila. So, yeah, ganun lang. Ganun. Once na na-reject, tapos may review na may mga comments, then I still do the comments and submit it to another journal. So, parang ganun na talaga. And may times naman na feeling mo okay na pag-submit mo, ganun din yung tingin ng reviewer, ng editor na okay na, just a few adjustment. So, may mga ganung instances din naman. So, wala, it's just a matter of, paminsan lakas lang ng loob, tapos just try and try. And I guess part na talaga ng buhay natin na si researcher na mare-reject yung paper. That's right. Sa mga students na kinakabahan na paano kung ma-reject, well, normal na lang yun, masasanay ka din. Yun. So, in addition po with that, ano pa pong ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Just keep on it. Yun yung ko. So walang, 'di ba? Hindi kailangan ng inborn talent. There's no such thing. Yun yung sinasabi ko. Wala naman pinanganak
na pagkamulat niya, marunong na siya magsulat at mag-research, di ba? So lahat yan nadadaan sa training. So kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nag-train, susunod tayo sa higher ups natin, whether, di ba, senpai na yung higher ups na estudyante or mga professor, susunod lang tayo to learn. And then eventually magagawa yon. So it can be done through training. Yun yung ano ko, na hindi siya, yun iba kasi iniisip na, ay hindi talaga ako magaling magsulat, hindi ako magaling mag-research. It's not really about kung magaling ka hindi. Kasi hindi na inborn yan, di ba? So it's just training. Natatawa ko sir sa binanggit nyo na parang, ay hindi ako marunong magsulat. Yung iba kasi na kakilala ko ngayon, yung kumbaga parang life hack na ginagawa. Magsusulat ng very rough na draft tapos iloload kay ChatGPT para medyo i-refine tapos personally i-refine naman ulit. Yeah. Kayo ba sir, ginagawa nyo din yun or ano na, eventually nasanay na lang kayo kung paano magsulat? Yeah, eventually nasanay and nagsusulat naman ako, wala pang LLMs nun eh. And ngayon na meron na, actually I don't like LLMs. So hindi ko siya ginagamit. Pero sa programming nyo sir, ginagamit nyo siya or hindi rin? Most of the time hindi. As in very recent lang, tinitignan ko lang kung paano siya i-program. Yung mga dati nang nagawa ko. So just to see kung nakukuha ba niya and surprisingly nakukuha. Pero I think yung sa mga LLM in terms of programming magaling. Pero in terms of learning and so on, I think personally questionable. Ay, agree din ako dyan, sir. Napapansin ko din yun actually, kasi, well, hindi naman ako expert na programmer, kakasimula ko lang din a few years ago. Pero napapansin ko siya na ang galing niya enhance ng mga code ko, napapabilis niya yung mga, tawag nun, runtime ng mga codes ko. So, ayun, very impressive. Ayun, and last question po, do you have anything to promote? Siguro yung kung interested sa weather, and stuff yung mga nanonood ngayon, Weather Manila. So follow sa Facebook at saka sa Twitter. Well, yung hindi ko lang pinipilit pero kung interested. Ayun, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sir Jerry sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madaming pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.